Hello, what is up mga moms or ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to unbox and review the Transformers Rise of the Beasts Studio Series Bumblebee from Hasbro. Yan, plastic-free packaging. Maganda dahil window type. Makikita mo mismo yung figure dito sa loob. Then Transformers logo here. Transformers logo with Generations text. Takara Tomy. Dito sa side, 100. Studio Series Deluxe Class. And then you have the shot of Bumblebee na merong weapon. Sabi dito, big screen inspired, scale detail and backdrop. Meron pa siyang, ang ganda kasi may backdrop na kasama. Tapos pwede mo siyang i-transform into a vehicle mode, a volcano showdown battles, or Le Volcan. 23 steps to convert from Autobot mode or the vehicle mode. Transformers Rise of the Beast Bumblebee, text, barcode, and the shot of the Bumblebee, 3D render here, plastic-free packaging, and logo ng Autobots. Okay, so here it is, the Bumblebee Rise of the Beast na Transformers na Studio Series. Okay pala siya on hand. Ang astig din. Hindi ko lang siya ma-transform ngayon kasi natatakot ako mag-transform ng mga gantong klaseng action figures. Baka mayroong pumitik na joint. Pero yun, ito size comparison agad sa YOLO Park. Ito yung YOLO Park Bumblebee na kinostomize ko. Actually, i-customize ko rin to kaya gusto ko rin maging reference yung ginawa ko dati. Ito battle damage. Ngayon gagawin natin dito, weathered lang siya, meaning wala siyang melted na plastic. So parang ganito rin yung kalalabasan. Wala lang siyang mga battle damage na scars. Okay, so yan yung size comparison. Si Bumblebee 6.5. Ito, YOLO Park AMK series, 6.5 inches tall. Si Bumblebee naman 4.5 inches tall. Tapos meron din pala itong mga weapon. Ito yung kanyang blade. Medyo zoom in natin. Kanyang blade. There you go. Yellow lang siya. Yellow plastic lang. Tapos ito naman yung kanyang cannon or yung gun. Astig naman, astig. Ganda. Nai-attach natin dito. Dito yun. Somewhere here. Ayan. Naman, comparison naman ulit sa YOLO Park na Optimus Prime na Evasion Mode. Kinostom ko rin to. So yan, 4.5 inches tall. Ito naman around 8 inches tall. Yan. So medyo maliit si Bumblebee Studio Series. Pero 'di ba? Ang ganda pa rin kahit maliit siya. Okay, tara focus tayo dito sa details niya. Dito sa kailangan ko na mas maliit na pointer. Ito na lang. Okay naman yung head. Yung eyes, meron pa rin detail. Maganda rin yung mouth niya. May detail pa rin. Teka, close up lang natin And medyo zoom in ko na lang pala. Yan. Yan, para mas makita natin. Yan. So yung head, okay naman yung sculpt ng plastic. Medyo, may mga seam lines lang dito. Yan sa head. Pero, gantong klaseng scale, maganda rin yung detailing niya, yung sculpt niya. And ang maganda rito yun nga, natatransform siya. Maganda rin yung headlights, yung grills, yung pagka-yellow niya, hindi siya yung super bright yellow. May pagka pale yellow siya. Parang may mix ng slight na, parang may hint ng orange. Konti lang. Hindi siya yung super pale yellow. Parang siyang mustard yellow. Tapos, okay naman yung arms. Maganda yung sculpting ng arms. You have the screws here. Articulated. Okay naman yung kamay. Silver paints. Maganda yung combination ng colors. You have gunmetal gray, silver, tsaka black and yellow. Yan, meron ding stripes dito. Sadly, hindi ko siya matatransform for you kasi natatakot akong mag-transform ng mga ganitong klaseng mga action figures. Pero, magagawa ko rito ay titingnan natin lahat ng surfaces kasi ang gagawin natin dito ay i-customize natin. So i-prepare natin siya for a custom Bumblebee na action figure. So okay naman yung front grille ng sasakyan. Ito yung stripes, double stripes, tapos meron din dito sa taas. You have the protection na metal here, tapos meron din mga lights dito, 1, 2, 3, 4. Tapos yung kanyang mga wheels nagwo-work din, working wheels yan. Ito yung kanyang taillights, you have the red lights. Tapos meron din mga detail dito, yung bumper. Okay din yung bumper dito, meron ding ilaw, 1, 2. Tapos wala lang siyang plate number. And then
Oh, walang plate number. Tapos yung mechanism dito maganda rin, ayan oh, sa gitna. Ganda rin dito. Halos, yan, ito yung mas malaki. Halos similar naman eh, oh, in terms of modeling. Yan, dito sa kanyang paa. Yan, may mga fenders din dito. Tapos dito, maganda rin yung sculpt. Actually, magdadagdag tayo ng mga block dito para yan o, black kasi itong portion na to eh. Hindi na nila dinagdagan ng, hindi na sila nag-color separation ng black dito. Yan, dito sa may part ng legs, ito alam ko natatanggal eh. Yan. Yan. Yun din. Itong part na to, iba-block din natin yan. Lahat ng may mechanism na parts. So para pag tin-transform, marami siyang color separation. Makikita. Ganda yung sculpt, okay yung colors, yung paint apps maganda rin. Yung scale medyo maliit for me pero pag nasimulan mo to, grabe, sunod-sunod na. Sunod-sunod na talaga. Sunod-sunod na yung last. Maganda rin tong ano, transparent na plastic dito. Yan. Maganda rin yung paint. Okay naman yung loob ng doors. May handle pa. Ayan oh. Detail din naman. Okay, tapos equip natin to. Paano ba to in-equip dito? Ah, okay, nice. Ang ganda. Super cool. Yung cannon niya. Tapos you have the blade. Saan ba to Saan ba to pinapasok? Somewhere here, I think. Ito, dito. Yan, meron lang pegs and then you have the blade. Okay? Okay, zoom out ko na konti. Okay, so yun. Super excited na ako i-customize tong action figure na to. And yun, dadagdagan natin dito ng red para sa Autobots logo. Actually, ngayon lang ako nakahawak ng ng gantong klaseng Transformers na action figure from Hasbro na Studio Series number 100. Kaya excited na ako i-customize. Okay? So yun na yung next video natin. So stay tuned for that. Actually, check ko na rin to. Actually, pwede na to i-custom. I-spray na lang natin to ng kasi spray natin ng boss ni na clear coat. Kasi exposed na lahat ng surfaces. Yun lang naman yung worry ko eh. Baka pag tin-transform, may mga surfaces na hindi tatamaan. So, kailangan tamaan lahat ng surfaces. Kaya, nonood din ako ng mga reviews kung paano siya ita-transform. Okay? Pero hindi ko fully transform into vehicle mode. Kailangan lang ma-expose lahat ng mechanism. Yan. Okay. So, yung articulation. Articulation. Okay. Sa head, up, down, rotate 360. 360, pwede ba to 360? Hindi ata pwede 362. Yan, left and right, up, down, tapos, okay. So, okay, up and down, tapos 90 degree itong elbow joint, tapos sa legs, up, down, 90 degree din yung knees, sa paa naman, ball joint, ay hindi, dito lang swivel, or tama, swivel lang siya. Tapos yun nga, may mga accessories siya, blade and the gun. Tapos pwede rin ma-articulate tong likod. Yan. Tapos articulated din to, may ikot. Working lahat ng wheels. Articulated din tong back part niya. And naiikot din to sa bumper portion niya. Okay. So yun. Okay, customize na natin to mga ma'am sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.